Opo, dakilang Diyos, Amang Banal, salamat sa dakilang pag-ibig, habag at tawa mo sa amin, Lord, na sa araw na to. Binigyan mo kami ng kalayaan, pagkataon, makapaglingkod, makapagpuri, makapagsamba sa iyo, makapasalamat sa iyo for all the blessing, provision, goodness, and love, and protection you have given to us every day of our life, my God. Thank you so much that you are moving in our midst, Lord. Thank you so much that you blessed the song of the choir from children, youth, and singles, adults, and finest, Lord. Thank you so much for the testimony we hear from beloved brethren. You're so good in their life. Again, also celebrate so what I said offering, Lord. And we see God this moment, please, and when devil servant, deliver the beloved message of the brethren. I bind Satan, cast out him, that's his right name, Lord. Ito na person mga pastor, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Magkabalik sa lingkuranan ng minamahal. Sa araw na to, pinatunayan ng Diyos sa atin nga totoo ang langit at totoo rin yung impyerno. Amen. Bakit totoo ang langit? Dahil kanina bumaba yung langit sa ating kalagitnaan. Because the Bible say, the kingdom of God is not in meat or in drink, but in righteousness, peace, in the Holy Ghost. Ang kaharian ng Diyos hindi po sa pagkain, hindi po sa mainom. Amen ba? But righteousness, peace, in the Holy Ghost. Katwiran, kapayapaan, kagalakan sa magitan ng banal ng Espiritu. Kanina bumaba sa ating kalagitnaan yung banal ng Espiritu, that is the kingdom of God. Ang presensya ng ating Panginoon, give us righteousness, give us joy and peace sa ating mga puso. Kaya umiyak tayo ng may kagalakan. Umiyak tayo ng may kapayapaan. Hallelujah, dahil naman natin ang presensya ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. So, totoo ang langit. Amen? At totoo rin yung impyerno. Sino naniwala nga totoo ang langit? At sino naman naniwala nga totoo ang impyerno? Salamat. So sa araw na to, ang pag-aralan natin ay what is heaven and hell? Ano po ang langit at impyerno? Amen. Makinig po kayo, mga minamahal, ito po ay napakagandang pag-aralan natin para malaman natin ang lubusan kung ano ang impyerno. What is heaven and hell? Ano ba yung langit o impyerno? Amen ba? Everybody say, praise the Lord. So mga minamahal, sabi dito sa ating paksa o pag-aralan natin, yung tawag na proposition. What is heaven and hell? Ano ba yung langit at impyerno? So dito, the Bible tells us that heaven is a place of reward. Amen? But hell is the place of punishment. And heaven is the place of eternal joy. And hell is the place of suffering. So, number 3, heaven is God's home, and hell is where Satan's prison. Nakuha nyo ba? Amen? Ang langit daw, sabi ng Biblia, ay lugar ng puro reward, gantimpala. Amen? Ang impyerno naman, lugar daw ng kaparusahan, is the place of punishment. Number 2, heaven is a place of eternal joy. Ang langit, lugar na magkaroon ka ng walang hanggang kagalakan. At ang impyerno naman is a place of suffering. Ang impyerno, lugar ng paghihirap, pag-antos sa place of suffering. Sabi ng Biblia, we're weeping as gnashing of teeth. Na may mga pag-iyak at mga pagkagot ng ngipin sa impyerno. It's a place of suffering. Number 3, heaven is God's home. Ang langit ay tahanan ng Diyos. Amen. And hell is where Satan's prison. Ang impyerno kung saan dito ipriso, ibilanggo si Satanas. So, napakagandang mensahe. Amen? So, ang ating objectives dito para sa tanan
no, nga dapat ang lahat makinig at maunawaan nila kung ano ang ibig sabihin na describe ng Biblia about heaven and hell. Makinig po tayo, mga minamahal. Amen ba? So, sa ating introduction, basahan na itong bersikulo. Beloved Brother Tony, pakibasa lang. Oh, kala ko natulog. Romans chapter 2, verse 5 up to 11. Ito pong ating introduction. Praise the Lord. Sa Aklat ng Roma, Kabanata 2, ang talata ay 5 hanggang 11. Datapot ayon sa iyong kaligtasan, katigasan at ang iyong puso, hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng puot sa kaarawan ng kapuotan at pagpapahayag ng tapat na paghukom ng Diyos. 6. Na siya ang nagbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. 7. Sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa, sa paghanap ng kaluwalhatian at puri at ng di pagkasira ay ang buhay na walang hanggan. Amen. 8. Datapot ang sa mga palaaway at mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, kundi bagkus nagsisisunod sa kalikuan ay ang kagalitan at kapuotan. 9. Kapighatian at kaapisan ang sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama, ng Hudeo una-una at gayon din ng Griego. Yes, datapot kaluwalhatian at karangalan at kapayapaan ang sa bawat taong gumagawa ng mabuti, sa Hudeo ang una-una at gayon din sa Griego. 11. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Palakpakan mo ating Diyos. So, God has to respect their person. Ano mga klaseng lahi, ano kang klaseng tao ay pwede ka dalhin sa langit at pwede ka rin dalhin sa impyerno. But that is the Bible, right in the Bible. Kaya ating introduction na ito, malaman natin kung sino ang pwede sa langit at sino ang pwede sa impyerno. Kayo, tanungin ko, gusto nyo bang langit? O sinong gusto sa impyerno? Wala. So diri, sa introduction natin, makita po natin ang papakikilala sa Biblia kung sino ang pwede sa langit at pwede sa impyerno. In Romans chapter 2 verse 5, ano sabi dito kanina? Hindi lang mga sa Bible, sa Romans chapter 2 verse 5, sa yon. But after that hardness and impenitent heart treasured up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. Sa mga matitigas nga puso. Amen? Amen. Puno sa katigasan silang sarili ay wrath thyself unto wrath against the day of wrath. Silang gumagawa ng silot sa buhay nila hanggang sa panahon na ipahayag sila ng Diyos kung saan sila dadalhin. Amen? Who will render everyone according to his deeds. Nga ikaw rin mismo ang magdadala ng sarili mo nga tao sa iyong mga ginagawa. Amen ba? To them who by patience continuance in well-doing seek for glory and honor and immortality in life. Sa mga matiisin at nagpapatuloy gumagawa ng mabuti, hinahanap ang kulatian, karangalan at walang hanggan ay buhay na walang hanggan. Yung naghanap yun, nakita nyo na. But unto them that are contentious, walang katagbawa, and do not obey the truth, hindi sumusunod sa kamaturan, but obey unrighteousness. Sinusunod lang mga liko, hindi katwiran, indignation, galit at puot ang kailangang matanggap sa ating mahal na Panginoon. Amen ba? 9. Tribulation, and anguish. Grabe, kahirapan at paghinagpis
sa bawat kaluluwa, upon every soul of man that doeth evil. Tandaan niyo to. Kahirapan, kahapisan, hinagpis sa bawat tao, kaluluwa. Ito, kapighatian at kahapisan ang sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama. Ng Hudyo, una-una at gayon din ng Grigo. So walang pinipili. Anong klaseng lahi ka? Sunod sa 11. 10. Datapwat. 10 muna. Datapwat, kaluwalhatian at karangalan, glory, honor, kapayapaan, peace, ang sa bawat taong gumagawa ng mabuti. Kahit sa Hudyo, una-una, gayon din sa Grigo. 11, kaya ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Kahit anong klaseng tao ka, hindi ang Diyos nagtatangi, wala siyang pinipili. Mas ang Biblia nagsabi, nga ang tao, pag ang padayon siyang gumagawa ng mabuti, and to them that are continuous and do not obey the truth, but obey unrighteousness and indignation and wrath. Galit at puot ang matanggap ng tao, pag hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya tribulation, kahirapan, hinagpis, kahapisan, sabat kaluwa nga gumagawa ng masama. Ngunit, kaluwalhatian, kahimayaan, kapayapaan sa bawat kaluluwa na gumagawa ng mabuti. Ngayon po, dito giklasify ng Diyos kung sinong tao pwede sa impyerno at pwede sa langit. When you speak of hell, ang impyerno ay doon where worms died not and fires never quench. And you will be tormented in the flame day and night. Pag sa impyerno ka, yun, tormentado ka araw-gabi sa apoy. Where worms died not and fires never quench. Ang uod hindi na mamatay at ang apoy hindi na mamatay. So tumatanggap po doon, tribulation, angst, kahapisan, kahirapan. Pag doon ka sa impyerno, ngunit ang gumagawa ng mabuti, sabi ng Diyos, kapayapaan, kagalakan, kasiyahan sa piling ng ating mahal na Panginoon. He that continue doing good and obey the truth, sabi ng Biblia, ang ilang puntahan. To them who by patience continuance in will doing. Sa lahat na may pagtitiis at nagpapatuloy, gumagawa ng mabuti, humahanap ng kaulatian ng Diyos, karangalan ay ang matanggap nila immortality. Hindi na sila mamamatay at sila po'y magkaroon pa ng walang hanggang buhay. At ang tao sa langit na hindi ka na mamatay. From mortality, you will change into immortality. Then plus, buhay na walang hanggan. Sa mga tao lang na nagtitiis, to whom patience, continuance, in well-doing, gumagawa, nagtitiis, matiisin, nag-overnight, sumasamba ng Miyerkules, sumasamba ng Linggo, nagpupuri sa bahay, nangaral ng Ebanghelyo, nagbibigay ng tithes and offering, he, to whom patience, continuance, doing will, gumagawa ng mabuti. Nakikinig ba kayo? Seek for glory, hinahanap ang kaluwalhatian ng Diyos. And honor at kaluwalhatian ng Panginoon. Karangalan. Gusto niya mapalagi, mapaluguran ang Diyos. Seeking for glory, honor, and peace, maging payapa sa palagi. To everyone, to every man that worketh good, sa bawat tayo gumagawa ng mabuti. Kahit sa Hudyo o sa Hintil, lahat na tao. Yan po ang manahin nila. Langit.
Ngunit, tribulation, kahirapan, kahapisan sa bawat kaluluwa na gumagawa ng masama. You know? Tribulation against upon every soul that of man that doeth evil, even the Jew or even the Gentiles. But, glory, honor, and peace. Pag sa langit ka na, kapayapaan, kasiyahan, kagalakan, ang maramdaman mo doon. Sabi na sang preacher, sa langit, hindi na po maputol ang kwirdas sa kagalakan. Hindi maputol ang the chains of joy. Kalina, kagalakan ng kagalakan. Kapayapaan, kasiyahan, walang hanggang buhay. Kasama mo ang Panginoon, kapiling mo ang Diyos. And you'll be with the Lord forever and forever in heaven, eternal life. Yun pong ninanasa natin dito sa lupa. Why we seek the Lord. Seek glory and honor. Kaya gusto natin, pagdating ng araw, magmana tayo ng buhay na wala hanggan. Hindi tayo tapon sa impyerno. Kaya pag Kristiyano ka, please, be patient, continuance. Patuloy. Gumawa, will doing, gawa ng mabuti. Katwiran para sa Diyos. Seeking for glory, honor, and immortality. Eternal life. Huwag natin ipagsugal ang ating kaligtasan. Dahil may dalawang lugar ang tao puntahan. Everybody say, praise the Lord. Amen ba? Amen? Kaya binasa ito, kaya papakita dito, nga may duwang lugar to faith for mankind for this verses. Final outcome, kapalaran tao nga pupuntahan, langit or impyerno. Kaya kung tayo patuloy na maging payapa, maligaya, mapailubon sa lahat ng bagay, sigurado, langit puntahan natin. Bro, kung dili man, impyerno. Kaya dali lang naman eh. Kung gusto natin langit, ulitin natin. Glory, honor, and praise to every man that do it, that work it good to the Jew first, also the Gentiles. Then, to do them that are contentious, and obedient the truth, and obey unrighteousness, indignation and wrath. Ang indignation meaning galit, wrath, puot ng Diyos ang kanyang matanggap. So pagpuot, impyerno na po yon. Amen? Pagalit, impyerno na yon. Sa langit, kapayapaan, pag-ibig, walang hanggang buhay, ang ating maramdaman sa piling ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya ang langit ay a place of reward. Ang langit ay lugar ng puro gantimpala. Ano yung gantimpala? Yun ang sabi natin binasa. Glory, honor, peace, and immortality, and eternal life. Puro reward. Magmana ka ng walang hanggang buhay, magmana ka ng buhay na walang hanggan, kulatian, kapayapaan, kagalakan ang manatanggap mo pag doon ka sa piling ng ating mahal na Panginoon. Pag doon ka sa impyerno, grabe, mga minamahal, galit at puot, the indignation and wrath, tribulation, anguish, kalisdanan, kaya napahapisan, ang maramdam. You're but tormented in the flame day and night, where worms died not and fires never quenched. Ang uod, hindi na mamatay. Where worms died not and fire never quenched. Ang apoy hindi po mapalong. So, kung ikaw dito sa lupa, sa bungiro, pagdating mo sa langit, sa impyerno, sa bungiro ka pa rin. Pag dito sa lupa, chismosa ka, chismoso, pag dito sa impyerno, ganoon pa rin ang ginagawa mo ron. Kasi you are judged according to what you have done. Kung anong ginagawa mo sa lupa, ganoon pa rin ginagawa mo ron. Pero sa apoy ka na lumalakad. Wala ka ng kaligtasan. Pag sa langit ka, binago ka ng Diyos dito, dati kang chismoso, libakira, sabongiro, babaira, binago ka na ng Diyos. You are seeking for glory and you continue once in well-doing,
seeking for glory, honor, Panginoon, langit, kapayapaan, immortality, eternal life. So doon ka sa piling ng ating mahal na Panginoon. Payapa ka doon. Pag sa langit ka na, grabe. Gusto mo ng fried chicken, isip mo pa lang, lilipad na yung fried chicken. Diretso na sa bunganga mo yun. Sabihin, wala ka nang problemahin. Dito sa lupa, maraming problema. Amen? Sa lupa, napakaraming problema. Problema mo yung asawa mo, problema mo yung bana mo, problema yung anak mo, problema yung nanay mo, problema yung binan mo. Problema lahat, maraming problema. Problema ang kapitbahay mo, lahat problema. Problema mo yung bulsa mo, problema yung bayaran mo, napakaraming problema. Problema yung kasama mo sa trabaho, puro problema. E pagdating mo sa impyerno, problematic ka palalo, sus gabi, mabuti hindi ka na pinanganak sa lupa. Kaya ang binigyan tayo ng Diyos ng choices. Saan ang piliin natin? From magulong buhay, nakilala tayo ng Diyos sa totoo. Kayo, duro-diretso na lang tayo. Continuance, tuloy-tuloy, diretso na lang tayo, gumawa ng mabuti, katwiran para sa ating mahal na Panginoon. Magbago tayo, maglingkod tayo ng taos puso sa Diyos. Sincero na paglingkod. Maging matiisin, to them who patient. Continuance in well-doing, seeking for glory, honor, and immortality, eternal life. Yun na lang pong gawin natin. Hindi natin gawin yan, wala tayong magawa dahil dalawang lugar ang puntahan ng tao. Either langit or impyerno. Kung gusto mo sa langit, is a place of reward. Gusto mo na impyerno, the place of punishment and suffering. Maghirap ka doon. Kung gusto mo ng langit, the place of eternal joy. Walang hanggang tagalakan. Walang hanggang regalo ang Diyos at matanggap sa Panginoon. Lagyan tayo ng kurunan dito ng ginto. Walang hanggan ng reward. Kaya ito dito sa lupa, ito po ang ating training ground. Habang dito tayo sa lupa, naghihintay tayo ng pagbalik ng ating Panginoon. The church is the training ground. Dito tayo tinitraining ng Diyos. Tinitrain. Paano tayo lumakad ng matuwid? Paano tayo lumakad ng may kabanalan? Paano tayo lumakad ng may palugod palagi sa Diyos? Paano tayo lumakad ng may matiisin, mapasinsyahin, mapailubon, patience sa paglingkod sa Diyos? Paano tayo sumunod sa kalooban ng Diyos? Paano tayo magbigay sa ating mahal na Panginoon? Paano tayo magpuri? Paano tayo mangaral? Ito po ay training ground. Tinuturuan tayo ng Diyos sa lupa. Paano natin gawin ang kanyang kalooban? Continuance in well-doing. Patuloy. Tuloy-tuloy. Paggawa ng mabuti. Seeking for glory. Hanapin palagi natin ang kulatian ng Diyos at ang kanyang karangalan. Parangalan palagi ng Diyos. Sa simpleng bagay, we give glory to God. Glory and honor. Parangalan natin, Diyos. Because we are seeking immortality and eternal life. Hindi basta-basta ang kaligtasan, mga minamahal. Hindi basta. Nala, pastor, binabalik-balik ko, yan ang dati tumitimo sa puso ko. Sabi naman ng pastor, thou shalt not gamble your salvation. Huwag niyo ipagsugal ang inyong kaligtasan. Nakilala niyo ng totoong Diyos buhay sa ministeryong ito. Pinagaling ating cancer, leukemia, diabetes, mga ailment pronounced incurable. Grabe, pinagaling tayo. The Lord proved us that He is God that healeth us. He's the God who heals, the God who forgives, the God who bless, the God who protect, the God who gave us eternal in heaven. Ano pa man ang hanapin natin? Hindi pa tayo magsinsiro, maglingkod sa Diyos. Patuloy. Patuloy. Continuance in well-doing, seeking for glory. Dahil gusto man natin ng eternal life. Gusto man natin ng immortality in heaven. Bakit hindi pa natin paluguran ang Diyos? Bakit hindi pa natin hanapin ang katwiran ng Diyos? Bakit hindi pa natin sundin ang kalooban ng Diyos? Di dalawa lang punta ng tao. Langit o impyerno. Ganun lang kasimple.
Ganun lang kasimple. Very logical. Correct thinking. Kung mayroon kang logic, mayroon kang tamang pag-iisip, napakasimple lang. Kahit dalawang lugar lang punta ng tao. Mamili ka. If you want to go to heaven, makanggap ka ng reward, eternal joy, so patuloy, gumawa ka ng mabuti sa Diyos. Huwag kang gumawa ng masama. Dahil pag gumawa ka, mga minamahal, sabi ng Biblia, but unto them that are contentious, wala bang contentment, and do not obey the truth, but obey unrighteousness. Ang sinusunod mo yung unrighteousness, yung kalikuan, hindi tama sa mata ng Diyos. Sabi niya, ano matanggap mo? Indignation. You know? Those who are self-seeking and reject the truth will receive indignation, wrath, tribulation, and anguish. Self-seeking. Ano yung self-seeking? Palagi hinahanap mo sarili mo. Paglingkod sa Diyos, forget yourself. And you must to live for others. You must to be humble. Huwag mo hanapin yung sarili mo na ano ka. Kailangan dito, pagpasok mo sa church, palagi kang kamustahin, palagi kang smilan, palagi kang alalayan, palagi kang amu-amuhin, palagi ka bigyan ng pansin. Yan ang ibig sabihin ng self-seeking. Self-seeking. And reject the truth. Papi, if you are self-seeking, ginareject mo ang katotohanan. Ano matanggap mo? And will receive indignation. Matanggap mo yung galit ng Diyos, wrath, puot, tribulation, kahirapan, anguish, kahapisan sa buhay mo. Amen? Sabi ni Pablo, we refer to these two eternities as heaven and hell. Simple naman ang paglingkod sa Diyos. Kahit magbilang ka pa ng ilang taon sa paglingkod niyo, huwag mo bilangin yan. Sabi nga ng mga pastor, minsan, tinanong ako, bago pa kong worker, tinanong ako ng mga pastor, di ba, Brother Ann, yung testimony mo, galing ka sa maayos na pamilya, papa mo, sundalo, kapatid mong maestra, wala kayong problema, halos tatlo yung kanyang katulong, may taga-lamandira, may taga-walis, may taga-luto, maliit pa kami, may grocery kayo, may restaurant ka mo, so you came from well-to-do family. Ngayon, graduate ka sa Seaman, bakit ka mag-worker? Alam mo ba yung worker, walang sapat na kain, walang insaktong tulog, araw-araw pagising mo, maaga, purihin mo ng Diyos, ilang oras yon? Halos 10 oras sa 11 hours ang pagpupuri. Walang almusal, ang panangalian alas 3 pagkatapos ng puri. Walang sweldo. Hindi masunod yung sarili mo, not seeking yourself. Ang masunod dito, kalooban ng Diyos. Pag-aralan mo, Baran, marunong ka ba maglaba? Marunong ka ba magmasa? Simento? Marunong ka ba magpanday, magkarpintiro? Matagal ako nakasagot. Ngayon, bakit ka mag-worker? Ang ganda ng kurso mo. Maging kapitan ka sa barko to help your family. Matagal ako nakasagot. Hindi ako nakasagot halos. Hindi ko nakasagot. Sabi niya, Brian, doon ka muna ng kwarto. Pinatulog ko sa baba ng pastoral. Ilang araw, ilang linggo, inobserbaran pala ako. Pag bago kang worker sa Manila,
i-train ka, subukan ka. Alam mo, pinalaba ako ng kumot na napakabaga, mga kapal. Buong hapon ako naglaba. Mga kurtina. Sugat ko na rito. Kaya hindi ako sanay maglaba. Hindi pa ako tapos na ba? Tinawag naman ko ng elder nga worker. Brande, sama ka sa pagkabo ng tubig. Ang wada ba? Isang jeep. Grabe. 20 na container. Sus. Ako lang nag-alsa. Daming pawis ko. Tapos, ako iniwan sa pastoral house. Pagdating ng mga manggagawa, kapwa ko, matapos ang gawain, sabihin, tagalas 8, alas gabi, mag-travel pa, basta, hanggang alas 2 na maling araw, sige lang kuhugas ng plato at kutsara, pati kaldero. Linisin ko pa yung kitchen. Minsan, wala ako nakatapos paglinis. Natulog ako. Di ko naugasan yung 4 na kaldirong lalaki. Sabi ng elder, no, Barney, delikado. Malaman ng malapas sumama rin. Kung pagod na ako, hindi ko kaya. Binabayaan lang nila ako. Sunod na araw naman. Pinalsaing kami, pinalungag, saing. 4 na kaldiro. Yung 4 na kaldiro, lahat na hilaw. Yung isang kaldiro basa, yung isang kaldiro matigas, yung isang kaldiro sunog. Pagdating urki, kain na. Naku, ano nangyari? Parang lugaw. Pagtingkal dito, bakit sunog? Ano nangyari? Ito, matigas. Sino nagsaing? Wala. Sino nagsaing? Nagluto. Natawag kami. 3 kaming mga train. Si Brother Boy, isa to, ako. Tawagin. Barande, lahat yung 3. Umpisang gabi ito hanggang bukas, 10 days, magpasting na kayo. Pinapasting kami 10 araw dahil sa ganun. Yan ang disiplina sa pastoral house. Sa buhay ng manggagawa. Mga CR, basura. Kami nagliligpit. Ginahukwa namin, pasensya na kayo. Talagang pinababa ka ng Diyos doon. Lahat nagawain sa pastoral, pinagawa sa amin. Tinuruan kami paano kami magpakumbaba na wag namin hanapin ang aming sarili. Hanapin namin ang kalooban ng Diyos. Gusto natin ang langit. Alam niyo po, guro plano ng Diyos, pinatago ng malapasor gabi sa isang worker. Brian, umuwi ka muna sa inyo sa labas. Siguro yung calling mo, hindi muna ka mag-stay sa pastoral house, sa labas ka. Sayang kasi nung pasan mo, mangaral ka ng ebanghelyo doon, sa mga hospital, sa bilangguan, sa mga kalye. Kasi yun ako, nangaral ako ng ebanghelyo, ng sangyaw, ng hayo, araw-araw. Mga pastor, every service, lumapit sa akin, bigyan kita ng blessing. Alam mo, noon, 1984, 86, bigyan ako ng 20 pesos, grabing katuwaan ko. Pamasahe ko yan sa jeep. Yun lang. Hanggang naging 50 pesos. Grabe ng katuwaan, kagalakan ko. Bili ko ng itlog, ugsuman. Araw-araw nagpupuri ako, 2 oras sa bahay. Tubig lang iniinom ko. Lord, busugin mo sa tubig, umalis ako. Dahil sabi ng mga pastor, every day, kailangan 100 souls ang pangaralan mo. Patanggapin mo sa Diyos. Sinubukan ako. Dahil sa 100 soul na yan, na tao na pinatanggap mo, 10 lang ang naniniwala. Sa 10, isa lang ang magpatuloy. Ganon pala kahirap mga ebanghelyo. Kaya magtataka kayo, sa mga krusada, napakaraming nabautismuhan. Swerte na kung may 1-2 matira. Ganon para kahirap mga ebanghelyo. That's why kailangan magpasting, mga manalangin tudo para agawin mo yung tao sa kamay ni Satanas para mapalangin. Napakahirap ng kaligtasan dahil langit at impyerno ang punta ng tao. Ngayon, hanggang doon pala ko gitrain ng Diyos.
Wala akong matirahan kay sinong kapatiran naghagad sa akin, patirahin silang balay, silang apartment, wala, sila nagpapakain sa akin. So, masakay ako sa bus, Bipit. Sabi ko sa driver, wala akong pera, ganon. Ano ka ba, pulis? O hindi, Kristiyano, anak ng Diyos. Umiiyak ako, pero ngayon, napapahiya ako. Pero yan ay training ng Diyos sa akin. Para tanggalin yung pride ko, tanggalin ko sino ako, lahat, binaba ako ng Diyos. Kahabagan ng Diyos. Yun pala yung training ko. Hanggang 1988. Single square pa ako, youth, katulad sa inyo dito. Ngunit sabi ni Malmadir, anak, nagpaste ako ng 2 days. Anak, ilang araw pasting mo? 10 days ba? Loobin. Anak, yung 8 days mo ipatuloy mo doon sa Pampanga, San Fernando, may crusade. Ikaw ang backup prayer sa mga mag-sounding kabit ng streamer. Pinagpala ako ng Diyos. Kung ganun. Patuloy. Akala ng kapwa ko single square na backslide na si Brother Andy, hindi ako nakita. Kinahabagan ako ng Diyos. Nakita ng Diyos yung puso ko, desire ko. Gusto ko sa mapaluguran, hanapin ang kalooban, hindi sarili ko. After ko sa San Fernando, hindi ako makapaniwala. Sabi ng Malpas, Brother, halika. Willing ka pa magpagamit sa Diyos? Kahabagan po ng mga pastor ng Panginoon. Bibigyan kita ng ID. Bibigyan kita ng certification as preacher in this ministry. Ikaw mangaral dito, tapos paluapin yung mga kaluluwa. Umiyak ako, sabi ko, mala pastor, kahit wala na sigurong ID, bigay ka sa akin as preacher o certificate. Di wala pa itong mga ID noon. 1988 pa. Basta sinabi niyo po. Sige, umalis ka na. Dito. Ginamit ako ng Diyos 1988 sa San Fernando, Pampanga, after crusade. Kami nagputol ng kawayan, kapatayo kami ng chapel, nipa lang. Alam mo saan kami nagagawain sa puno lamang na nangka hanggang pinaluap namin kaluluwa. Di-training ako ng Diyos hanggang nagkapatayo ng chapel, kawayan at dipa. Dito nang start. 1988 hanggang ngayon, yung abang lingkod nyo, kinahabagan ng Diyos. Dahil hindi ko hinahanap yung sarili ko. Galit yung mama ko. Galit yung mga kapatid ko. Bakit hindi ka nagtrabaho? Hindi ka sumakay sa barko? Wala ka may tulong sa amin? Wala, pinahirapan mo kami. Papa mo patay na. Wala na ibang tutulong sa amin. Umiyak ng mama ko. Sabi ko, Ma, pagdating ng araw, malaman nyo kung sino yung anak nyo at kayo pagpapalain ng Diyos. Huwag kayo mag-alala. Wala man ko na itulong sa inyo, pero ang Panginoon mas lalo makatulong sa inyo. Totoo po yan. Na-save yung mama ko, mga kapatid ko, after 2 years sa pagserbisyo ko sa Panginoon, linigtas sila. Doon, nawaan nila. Kaya nagkaroon ng gawain sa dako ng Sara, Iloilo, hanggang ngayon, yung abang lingkod nyo, kinahabagan ng Diyos. Hindi ako masikil sa barako. Yun po. Paghanapin mo ang Diyos, hanapin mong kalooban niya. Kaluhalatian, kapayapaan, karangalan, langit. Mami na mahal, sinishare ko lang ito sa inyo. Naalala ko lang. Dahil hindi kami nanggaling sa magandang buhay bilang manggagawa. Galing kami sa kahirapan. Terribling kahirapan. Terribling kahirapan namin. Naligtas ako ng Diyos. Isa lang yung sapatos ko. 2 lang yung pantalon ko. 3 lang yung pulo ko. Wala akong matirahan sa Manila. Pero dandahan, biniisa ko Diyos. Grabe. Kaya, magtataka kayo, bakit? Kahit anong pagsubok sa buhay dumating sa akin. Nagpapatuloy kami, kumakapit kami. Tinuruan na kami ng Diyos sa umpisa pa. Paano kalimutan ang sarili? Huwag hanapin yung sarili. Umangat ka naman, pinagpala ka, still, ganun pa rin ang buhay mo. Ganun pa rin yung ugali mo, hindi ka nagmamayapang. Kaya naisip mo langit, hindi pong sarili natin. Nagpasalamat ako sa Diyos. Hindi mo karapat dapat. Ginamit niya kami pagtiluan buong pamilya ko. Mahirap ang buhay magagawa. Pero hanap. Kung ayaw natin maglingkod, magpatuloy, gumawa ng mabuti, impyerno man ang puntahan natin. Wala tayong mapuntahan.
We have no choice. Magpatuloy lang tayo gumawa ng mabuti. Patuloy tayo maglingkod ng taos puso sa Panginoon. Dahil langit naman ang ating mamanahin. Glory, honor, and peace to everyone that worketh good, to the Jew first and also to the Gentiles. Kaya, sino ba nang ayaw ng langit? Sino bang gusto ng impyerno? Wala. Kung gusto mo ng langit, forget yourself. Don't seek yourself. Hanapin mo ang kalooban ng Diyos. Follow the footsteps of the Lord. Follow righteousness. Follow peace, honor, glory. Continuance, patience, and continuance in will-doing. Hanapin mo yan. Kahit may kahirapan, kahit may mga intriga, kahit maraming istorya, kahit maraming pagsubok, huwag mo isipin yan. Ang isipan mo, langit, langit, langit ang puntahan mo. Hindi pa man marating mo yung langit, may proseso ang Diyos. Kunin tayo sa rapture. Dito sa lupa, may pangako siya. Hindi mo pa man namana ang langit, kaya hindi pa mabalik ang Diyos. Sa lupa pa lang, pakainin ka ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos. Pagalingin ka ng Diyos. I will heal your land. I will bless your land. Lahat gawin ng Diyos. Kaya someday, dadalhin tayo sa langit, the place of eternal joy and reward. Ngunit sa impyerno kayo sa place of punishment. It's a place of death. Wala tayong magawa doon. Kaya nagpala tayo. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Salamat sa kaluluwa na yan. Palagpakan natin, Diyos. Nakagagalak, nakatuwa. Yung ating mahal na mga kapatid, sila po'y nagkaroon ng pasanin sa kaluluwa. Nangangaral sila kahit sa mga ospital, kahit sa mga bilangguan din. Yung dating ginagawa namin. Yun. Alam ko, lumabas yung ospital, di na kaya. Namampalataya sila. Di na dito. Nakita ng Diyos. You're seeking the glory of God. Hinanap yung kalwatian ng Diyos. Lorado, tanggapin yung reward, biyaya, ang kapala na mamula sa Diyos. Mga minamahal, ganun lang kasimple. Dalawang lugar lang ating pupuntahan. Langit o impyerno. Everybody say, praise the Lord. Pag-ibasa lang ba ito ni Matthew 25:34. Praise the Lord. Sa aklat na Mateo, Kabanata 25, ang talata ay 34. Kung magkagayoy, sasabihin ng hari, sa nangasa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. Palakpakan natin Diyos. Anong sabi ng hari? Then shall the king say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father. Lumapit kayo, kayong pinagpapala ng aking ama. Inherit the kingdom prepared for you and from the foundation of the world. Tawagin tayo, pumasok kayo. Dahil pinagpala kayo ng aking ama, sumunod kayo sa kanyang kalooban. Ngayon, manahin niyo ang kaharian na gipandihanda ng Diyos before pa itukod ang sanlibutan. May pangako ang Diyos na langit. Totoo ang Biblia, mga minamahal. Eh, saan pa tayo pupunta? Amen? Amen? Kung hindi ka maglingkod sa Diyos, itong puntahan mo. Matthew chapter 25. Pag-ibasa. Verse 46. Praise the Lord. Sa aklat ng Mateo, Kabanata 25, ang talata ay 46.
At ang mga na ito'y magpaparoon sa walang hanggang kaparusahan. Datapwat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Palakpakan natin Diyos. Yung mga hindi sumusunod sa Diyos, minaliwalaan ng katotohanan at ang katuwiran, sabi ng Diyos. At ang mga ito'y mga paparoon sa walang hanggang kaparusahan. And you will go away to everlasting punishment. But the righteous into life eternal. Yung naghanap ng katwiran, yung mga matuwid, sila po sa buhay na walang hanggan. Mga minamahal, kaya anong pipiliin natin? Langit o impyerno? Sino pong gusto ng impyerno? Taas yung kamay. Bakit tayo nyo? Naintindihan nyo pala. Naintindihan nyo? Sinong gusto ng langit? Lahat tayo narito, gusto natin ng langit. Kahit magdanas tayo ng iba-ibang klaseng pagsubok, kahirapan sa buhay. Mark my word, mga minamahal. Huwag mo titingnan yon. Ang titingnan mo yung pangako ng Diyos. Eh yung mga kahirapan sa lupa, pagsubok, kung sa kinilaw pa, mga lamas lang yan. Mga ricado ba? Mga ingredients. Kasi pag muluto ka ng adobong pusit, pag walang ingredients, ay walang lasa po yun. Kung lagyan mo ng, bisahin mo ng bawang, sibuyas, konting sili, sus, lagyan ng magic sarap. Terrible. Baka 2 kaldero maubos mo. Pero kung lulutuin mo lang diretso, tubig, walang lasa, hindi mo makain yon. Kaya yung mga pagsubok sa buhay, mga trials na daanan natin, intriga, kung sa Tagalog, papalamuti lang yan. Kung sa stage, decoration lang yan. Amen. Yung stage natin, pulpito, pag wala mga bulaklak, pangit titingnan. Pero pag lagyan ng bulaklak, napakaganda tingnan. Ha? Maganda. Bulaklak ang nagpapaganda. Yan ang tawag na palamuti kung sa Tagalog. Decoration. So yung mga pagsubok, dekorasyon lang yan. Pabayaan mo. Pabayaan ang mga problema. Huwag mo entertainin yung mga hunghong ng kaaway. Kasi maraming gamitin ng kaaway. Bulong-bulungan ka. Uy, huwag ka magbigay dyan sa ganyan kay Brandy. Kay mailing mangwarta yan. Dito ka na magbigay sa amin. Yun. Eh, kailan naman ako ng warta dito? Lahat ng kwarta nyo, binibili ko sa church eh. Hindi ko binibangko yon. Bangko ng church. Eh, mag-ingat kayo sa mga detractors. Sabi ni Pablo, there are 10,000 detractors who add affliction in my band. 10,000 mga detractors, paninira, nagbigay dagdag ng kahirapan sa buhay ko. Add affliction to my band. But still, I'm continue seeking the glory of God. Paluguran ko ang Diyos. Dahil wala mga pagtahiwalay sa akin, sabi ni Pablo. Swords, intrigues, height, power. Wala. Sabi, kamatayan, kahubuan, kahirapan. Sabi ni Pablo, tribulation, wala makapagpahimalay sa akin. Dahil naintindihan ni Pablo, ang tumawag sa kanya, Diyos niya buhay at makapangyarihan. Dati siyang rebelde. Hindi niwala sa Diyos. Kanyang pinipersecute ang mga Christian. Humingi pa nga siya sa gobyerno ng authority para usigin niya, patayin niya yung mga Kristiyano. Ngunit, habang naglalakad siya sakay sa kabayo sa daan ng Damascus patunta sa mga Kristiyano, kanyang i-persecute, hulihin niya, patayin niya. Kaya siya ay isang pinili ng Diyos, is chosen vessel of God to preach the gospel to the Gentiles.
Sa kabayo pa lang siya, nakita niyang liwanag galing sa langit. Nahulog siya sa kabayo. May boses, Saul, Saul. Kaya dati siya Saul of Tarsus. Ibig sabihin, kriminal at taga-persecutor. Why thou hast persecuted me? Sabi niya, sino ka, Lord? Who art thou, Lord? Hindi niya kilala ang Diyos. Anong sabi ng boses? I am Jesus of Nazareth, whom thou hast persecuted. Ako si Jesus Nazareno ng inyong inuusig. Ngayon, hindi ka nandi sa makakita. Because of the glory of God who shine in His countenance. Nahulog sa kabayo. Sabi ng Panginoon, go to the apostles. Pumunta ka sa mga apostoles and the Lord so that He can lay hands on you. At ikaw ay pagalingin ko. Pumunta sa apostoles, nagpakumbaba siya. Nagpakumbaba. Persecutor, killer, mamatay tao. Pero nang nakita niyang gahamahirihan ng Diyos, nagpakumbaba, nagpabautismo sa tubig. Nung nagpabautismo siya sa tubig, binago siya ng Diyos. Marunong siya, is a lawyer, practicing lawyer, kay galing kay Gamaliel, tinuruan siya para sa law, marunong siya. Pero ang Diyos, hindi kompleto pinagaling sa kanyang paningin, mata. May ginatawag sa Biblia nga thorn of the flesh. Lagyan siya ng tinik sa laman para hindi sa mga pagmamalaki. Para pag malaala, magmayabang siya, malaala niya nga ang kanyang matang hindi makakita ay galing sa Diyos. Kaya nagpatuloy siya. Sabi niya, for to me to live is Christ and to die is gain. For in death there is victory. Para sa akin, ako naglingkod kay Kristo, ang kamatayan ay pakinabang. Kaya bala na mamatay siya, kaya nakilala niya ang Panginoon. Ganon din tayo. Nakilala natin ang Diyos kabuhay, binago tayo, pinagpapala tayo, pinagaling tayo, pinutisyonan tayo. Binigyan tayo ng opportunity ng Diyos makapaglingkod sa Kanya, magamit sa Kanyang ubasan, ipagpatuloy natin. Continuance in well-doing. Hanapin natin ang kaluwalhatian, karangalan ng Diyos upang langit ang ating punta. And they shall go away into everlasting punishment sa mga hindi sumusunod. But the righteous into life eternal. Mga minamahal, napaka-importanting kaligtasan. Ilagay nyo sa isip nyo ngayon. Ano bang pinipili nyo ngayon? Anong napili nyo nga lugar? Ha? Sinong sumigaw ng heaven? Anong napili nyo? Walang impyerno? Anong napili nyo nga lugar? Ha? Langit! Tumayo kayo. Awitan natin ang Diyos. Ilagay nyo sa isip nyo, langit ang pinili nyo. Dahil heaven is God's home and heaven is our home. The place of eternal joy and the place of reward. But hell is a place of punishment. At sugabayawitan natin Diyos, my home is in heaven. Ang ating tahanan sa langit. I'm a stranger here. I don't have a home. Hallelujah. I'm a stranger here. Isipin nyo, stranger tayo. Someday I live. I'm a stranger here.
samtang design. It won't be long. Hindi na magtagal. It won't be long. I'll be going to my my home is in heaven. Jesus is my King. My home is in heaven. I hear the angels sing. Oh, streets of gold. Salamat. I see the crystal city. Hallelujah. Oh, glorious heaven. Oh, glorious heaven. My eternal home. Sing it. My dream is there. I've got a ticket. Water baptized, Holy Spirit filled. Itong ticket natin, bautismo at mapuno sa Espiritu. My God is Jesus. My God is Jesus. And I'm prepared to go. Hallelujah, hallelujah. Sing it, hallelujah. Thank you, Diyos. Lamatan ka, Panginoon. May langit, may tahanan tayo. Ganda ng Diyos. Our home is in heaven. Jesus. Jesus is my King. My home is in heaven. Purin ka, Lord, purin ka. Daigod ka, mayaon ka. Oh, sweet soul. I see the crystal city. Oh, glorious heaven. Oh, glorious heaven. My eternal home. Oh, glorious heaven. Glorious heaven. Oh, glorious heaven. My eternal home. Sing it. Hallelujah! Salamat sa langit, Lord. Pinangako mo sa amin. Heaven is the place of reward. The place of eternal joy. Immortality, eternal life. Di ba kami karapat-dapat sa'yo? Pamanahin mo kami ng ilalim.
Marami kami pagkakamali, mga sala. Patuloy kaming gagawa ng mabuti, Lord. Magtiis upang ang iyong kalulatian, karangalan, walang hanggang buhay ang amin mamana sa piling mo pagdating ng araw. Di na magtagal, alam ko, Lord, babalik ka na. Kunin mo na kami. Itong lupa na ito, maghari itong puot, hinagpis kay rapat. Hindi ito ang lugar para sa amin. Yung lugar para sa amin, yung lagi tinanda mo sa amin. That you prepared for us, Lord. That someday we'll be in heaven. Mga minamahal, maging sincero tayo at maging totoo na Kristiyano. Mahalin natin ang ating kaligtasan. Kung mahal mo yung kaligtasan, mahal mo ang Diyos, mahalin mo yung sarili. Kaya ipaglingkod mo ng taos puso ang iyong sarili sa Diyos. Because our life is came from the Lord. And this one life that we have now is only all from God. Pinahiram lang sa atin at hiram lang natin sa Diyos. Time will come, bawiin ng Panginoon. Hindi tayo makatanggi. Lalo na pag di tayo gumawa ng mabuti at wiran. Impyerno pupunta natin. Ulit ko, patuloy tayo maging katwirang o mabuti. Langit, buhay na walang God. Jesus. Mga minamalambang kayo lahat, mga kapatiran, ay nanalangin sa Diyos. Itaas yung kamay, kausapin yung Panginoon. Upang mabalik yung unang pag-ibig nyo sa Diyos. Ang iyong kadasig, sabi ng mga pastor, bilangin nyo isa-isa ang kabutihan ng Diyos na tanggap nyo. Umpisa, nakilala nyo siya. Count your blessing. Name them one by one since you met the Lord until now. Remembering the goodness of God, i-repress mo sa isipan mo. I-recap mo, i-recall mo the blessing, the goodness of God, the love of God in our life since we met the Lord until now. Para maibalik sa isipan natin. Kinsa kita sa una. O karon, nakilala natin ang Diyos. Abang pinapatanggap ang ating mga bisita, pasunda sila. Taas yung kamay nyo, piyong mata, mga bisita na mo nga minamahal. Lito ka sa imong bibig, sabat ka sa akong pangamuyo. Sabat, kinasing-kasing, sundang akong pangamuyo. Isulti nyo, amahan ko sa langit. Lito ka, amahan ko sa langit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, Ginoo, ako o sa katao nga makasalanan. O nahibalo ako, Lord, ikaw namatay sa krus tungod ka na ako. Ginoo, niya ako si mutubangan ng gadangop. Gapangayo ako kapasayluhan kanimo. Sa talaga ako nahimo nga sala. Ako'y surrender ako kinabuhi kanimo, Lord. Pasayluhan lamang ako, Ginoo. O gidawat ko ikaw, nga akong personal nga mangluluwas. Diyos, o hari sa akong kinabuhi. Luwas ako, Ginoo, karon.
ug isulat ako ngalan sa langit. Imo ako anak mong tinuod sa kasing-kasing sa binuhatan ug kamaturan. Luwasa ang Ginoo karon din sa ngalan ni Hesus sa gidawat. Amen. Opo, malapay na maraming salamat sa mga kaluluwa. Nidala mo siyang paanan sa unat dalangin ng aming dearly beloved pastor and time prophet and all beloved children. Patawarin mo sila, Lord. Kaluhi isla, kahabagan mo sila. Minagruhi sila, Lord. Pagalingin mo sila sa mga problema nila. O sila mga panahit pangalagan kayo, Lord. Because thou art the God who heals sa bawat palatian. Ikang Diyos kapatawad, ikang Diyos gagapanalangin, Lord. Sa iyong grasya at biyaya, sa iyong hamiling at dugo, sa iyong mga latay sa katawan, pagalingin mo sila, Lord, ay si problema. Karon din sa pangalan ni Jesus, singgit, hallelujah. Lahat tayo dumalangin, mga minamahal. Sabihin mo sa Diyos sa iyong problema. Kung saan ka nagkulang, nagasala, hingi ng kapatawaran. At maggawa ka ng promise. Lord, I promise to serve you faithfully and sincerely. And I will give my tithes and offering to you heartily and sincerity. I will serve you, Lord. Sambahin kita palagi. Magpakabanal ako. Gagawa ako ng mabuti. Hanapin kong katwiran mo. Karantian. Kaluya ko, Ginoo. Ayaw ako kuptan. Kunay mga lagad kanimo. Magpakaluwi kita sa Diyos. Malangini ang akong trabaho. Hanap buhay, negosyo. Pagkikitaan. Kaya ang Diyos makapangyarihan, puno sa pag-ibig, puno sa grasya. Opo, nakilang Diyos sa mga sa pangunat dalangin namin, dearly beloved pastor, sa mga sandaling ito, Lord, kahabagan mo mga anak mo sa oras sa ito, Lord. Pakinggan mo ang ilang mga pagsusumamo sa iyo. Pakinggan mo ang ilang pananawagan sa iyo. Pakinggan mo ang ilang pagpakumbaba sa iyo. Pakinggan mo ang ilang tawalan sa iyo, Lord. Baguhin mo silang lubusan. Turuan mo sila magpakatuwid, magpakabanal. Hanapin kanunang ang sarili mo. Pagpalain mo ilang trabaho, ang saksyon, negosyo na buhay, karamdaman na pagalingin mo, lutasin mo problema nila, Lord. Bigyan mo siya payapang kagalakan. Tulungan mo mga tawan mo, Lord, mga mainit sa maglingkod sa iyo. Ikaw lang aming Diyos, mga pangyarihan. Kaya gusto namin manahin ang langit. Pinangako mo sa amin, pangawakan mo kami, maging malakas kami. So, dalayan mo na, pastor, sa pangalan ni Jesus, singgit, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah. Patong kamay siyong ulong isa itaas, atong panlungon tanan sa pangalan ni Jesus. Opo pala, pabagkapanggirahan mo sa aming langitan sa mga salito, Lord. Banlungan nyo, I bind the power of darkness, demons, infirmity, sickness and diseases, cast out from the children. The mighty be healed. Right now, problem, those vices, beyond blessed, and bilang sa lipis, sickly, spiritual, Lord, solid problem, system in their faith, magiging of blame, poverty in their life, papalain mo lang sila, Panginoon, sa matang sa bagay. Jesus' name. Amen, amen, Pastor Lord. Hallelujah. Palakpakan natin, Diyos, mga minamahal. Lahat tayo tumayo sa mga bisita na mo sa tubangan, paminaw mo. Sa Biblia, doon ay opat na reglamentong kaluwasan. Opat. Una, pagtuo. Yanay ka mo kay mituo mo. At ang pagtuo, makuha nyo sa paminaw palagi. Kaya pinili mo simba. Domingo, Biyernes o Miyerkules. Maningkamot. Aron madimilop niyang pagtuo. Paminaw sa wali, matestimonyo diri, makapagdaig kita. Tapos, sunod, bautismo. Sa tubig, sa ngalan Sus. Bautismo ang sa tubig, ituslog mo diya, aron mapasaylo niyong sala. Kaya ang sakit, bunga ng sala. Kung ano nagkasakit ito, may mga problema, dahil malayo kita sa presensya ng Diyos. So ang mag-ahari sa ato yung kaaway. So yung demonyo, tagaan ta sakit, malatian, problema, kalisdanan, kahirapan, para ang tao maglisod. Pero ang Diyos, ang pangako niya, katiwasayan, kapayapaan, kagalakan, kagalingan, plus buhay na walang gan. Kasi reward ng timpala. So ngayon gawin nyo diya, pabautismo kayo, may bautismal robe bang kita, may bautismal robe, ka ng robe. Isulob sa inyo, may mag-assist sa inyo diya, para babautismo ka mo. Pag uli,
madawat yung kagalingan. So, ampuan ka mo sa mga preachers, kapuan ako, para hindi ma-useless ang pagsimba nyo. Pag uli nyo, kompleto ng kaligtasan nyo. Mabanggaan man ka muna kung sa may tabos yung ginabuhi, protektado ka muna ng Diyos. Yan ang kaluwasan. Present, future, and past. Gayon, yan ang kaligtasan. May tubig ba dyan? Ha? May tubig na. Ready ng tubig para sa inyo. Amen? So, yan po. Manindog tatanan, isuon ko. Naglukso na ba kita? Sa ibayaw kamot. Lukso. Kusog na singgit. Gigas puso. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Amen! Salamat sa ating mahal na Panginoon. So, bilin-bilin sa ating mga pastor, maningkamot kita nga dita magliban sa gawain. Mag-absent, Merkules, Biyernes, Linggo, gawin nating habit forming, manalisim yung pagsamba. Kaya kita nagapaduol sa Ginoo, kaya kita ramangyapon ng panalginan. Kaya yan ang pagtrabaho sa atong ginatawag nga kaluwasan. Mga minimal, kita gyapon through our faithfulness and sincerity, habang ginagawa tang kalooban, we are seeking the righteousness of God, not seeking ourselves, our own. Palanginan kita sa ating mga Panginoon. Kasi ginatanaw sa Diyos, you have to forget yourself, you must to be humble, sunod-sunuran ka na sa kalooban ng Panginoon. Yan ang gusto ng hinahanap ng ating Diyos para kayo palanginan sa Diyos. So dito magdugay mga naman, magkuha tayo sa special labo pa rin. Dakilang Diyos, palanginin kay sunan, hindi nag-asawa, pagbigay ng mga love, special labo piring, at return the blessing to Him, Lord, in Jesus' name, to the President Mala Pastor. Amen and amen. Sa Lord. Hallelujah. Manindog ka naman. So blessed, I can contain it. So blessed, Even the way your love was to believe now. You are more than enough for me. Amen. Atong tawagan to beloved Brother Anthony. Glory sa ating closing prayer, Mami na mahal. Ulitin ko, maningkamot kita mahal kay langit ang ating padulungan. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Maminamahal, tayo po ay manalangin sa salamat sa ating mahal na Panginoon. God bless you po sa ating beloved Lord and Preacher, Kuya Nibinias. Maminamahal, itaas po natin ating kamay. Tayo po magkasama manalangin sa mahal na Panginoon. Opo, dakila at mapagpala naming Ama sa langit. Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa matamis, sa pangalan mo aming pinakamahal na Panginoon Jesus. Mahal na Panginoon, kami salamat sa iyo. Sa araw na ito, mahal na Panginoon, pinag-ingatan mo bawat isa sa amin. Kaysa kami upang papurihan, sambahin ka sa iyo.
iyong marilag makapangyarihang pangalan, mahal na Panginoon. Salamat, mahal na Panginoon, sa patuloy pagbuhos sa iyong matamis sa presensya sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon, na siyang nagbibigay ng kasiyahan, kalakasan sa amin sa patuloy na paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Salamat, mahal na Panginoon, sa bawat yugto na iyong gawain, nandyan ka, mahal na Panginoon, at higit sa lahat, sa pagkinig na iyong banal salita, papaalala sa amin ang kalagahan, ang kaligtasan na ipinagkaloob mo sa amin, mahal na Panginoon. Kami dumadalangin sa iyo, mahal na Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, sa mga kapatiran, sa kanilang pag-uwi, sa kanilang tahanan. Dala ang kasiyahan sa pusong isipan, mahal na Panginoon. Salamat sa mga kaluluwa na iyong dinala sa iyong paanan sa araw na ito, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, tulungan mo kami at patuloy mo kami pangawakan sa patuloy palingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Ito ang aming samot na langin, so nandalangin na mahal na Pastor, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.